Nga pala, bago tayo aalis dito sa lugar, gusto ko lang ipakita ho sa inyo, no, itong latest update ulit natin dito sa may Bukana Bridge sa Davao City. Sa magandang araw pala dyan sa mga taga Davao, taga Mindanao, Visayas, Luzon, buong Pilipinas, and buong mundo na may mga Pilipino. Kumusta ho kayo dyan? Sana okay lang ho kayo. Have a great day ahead. Ingat ho kayong lahat dyan, and happy Halloween. Happy Halloween. Basta, I don't know kung paano ba i-greet pag Halloween. Basta yun ang All Souls Day, and All Saints Day is coming, no? So bukas at sa susunod na araw. Next day pala, no? So sa Saturday and Sunday. Anyway, so for today's video is gusto ko pakita ho sa inyo itong hitsura ng ating tulay na kinaabangan mga Davaoenos, mga Mindanaoans, mga Pilipino, na matapos ito kahit paano ay makapag decongest na siya in some point, no, ng ating mga main thoroughfares and mga basic roads or mga main roads, no, sa Davao City. Kasi nga sobrang traffic na ho natin, congested kasi nga alam niyo naman ganoon talaga, no, magiging population magnet talaga ang isang syudad kapag ito ay magandang pinangungunahan, no, at minamaneho ng magagaling na mayor, and of course that's Duterte itself, no, themselves, ano ba tawag diyan. So mga Duterte kasi magaling talaga yan, no. Ikita nyo naman ang Davao City, siya ang pinaka business friendliest city sa buong Pilipinas ngayon, no. Siya ang may pinakamaraming mga investments and investors, at siya rin ang pinaka safest city sa Pilipinas, pinakamalinis na syudad sa buong Pilipinas, no. So Southeast Asia number 2, mga ganyan, no. So grabe ang galing na ano yun, achievement, and hindi lang yan ngayon, ha, consecutive years laging tayo dito nakakatanggap ng ganong parangal, at hindi naman tayo gumagawa niyan kundi mga international institutions, no, mga service at kung ano pa, at ng mga kalahok diyan, no, ang mga bumubuo sa mga service na yan ay mga nationals lang din nila. Anyway, back to tulay tayo dito, no. So ito yung Bukana Bridge, no, kung tawagin ay cantilever type of bridge, cantilever. So sabi nga nung sino yung nagsabi sa akin diyan na ang ibig sabihin ng cantilever para ka daw yung nakaganyan, no, parang waiter ba na yan, yun yung mga kumbaga ilagay mo diyan ang nakapatong diyan yung tray, no, kung saan ilagay yung mga pagkain. So itong cantilever bridge parang ganun daw, no. So parang may poste ganyan, tapos nakapatong yung platform, ano ba tawag diyan, basta yung kalsada na madadaan ng mga sasakyan. Anyway, so ito ay sinabi na kung ang ating DIBS or Davao City Interim Bus System ay mag-ooperate na siya in the mid of November. Ito rin naman siya ay mabubuksan na daw to, no, mato-turn over na siya sa madlang people in mid-November din daw, or sometimes in November. So aabangan ho natin yan syempre. Kung hindi man mid-November, at least sa December. As long as or mahalaga, what matters most is kita na ho natin ang kanyang materialization as in almost 100% na. So siguro nasa mga 98, 99, mga ganun na porsyento na matatapos. So siguro di naman siguro mahirap tapusin or i-complete yung tulay na yan, kasi siguro pintura, painting na lang yung kulang. Sadyang hindi lang parang magiging useless pa rin naman kasi talaga siya, di ba, na i-open na siya, i-turn over na siya sa madlang people kung hindi naman din talaga passing, or hindi rin siya passable, hindi pa rin siya passable, no, dahil sa itong ating Rojas segment na coastal road ay hindi pa rin siya tapos, no. May mga problema pa daw yata sa mga lupa, I don't know. So tingnan natin yan minsan, i-update ho natin, although sa ngayon wala tayong hawak na or wala tayong update or idea kung ano meron doon, kung ano ba yung development, latest development. Siguro ba mamaya o sunod na araw or next other day, pero tingnan natin as soon as possible para updated talaga, no, ang mga taga Davao. So yung mga taga dyan, mga hindi na taga Davao na nanonood, basta antay lang kayo, ha, tsaka na kayo siguro pumunta ng Davao City kapag ito'y mabuksan na, sa ganoon ay mas mapapataas, mapapahaba yung inyong experience sa aming coastal road. Kasi yung ating junction 1 na nagbubukas na ngayon ay meron siyang 7.3 or 7.5 kilometer long. So madadagdagan siya ng I think nasa mga 3 or 4 kilometers itong, parang sa mga 4 kilometers itong haba nito, junction 2. So 'di ba? So ang 7.4 sana sa mga 12 kilometer long na yung inyong babiyahiin, no, 'di ba? Sulit 'yun. Napakagandang experience ho nun. So yan po yung natin, ha, hitsura ng tulay natin dito. May dumadaan na ba? Yes, meron tayong nakikita ng mga sasakyan, siyempre mga empleyado natin, mga construction worker, mga Chinese, Filipino, DPWH, o ano pa man. Basta kaya dyan, ang structure ang ating tinitingnan. So para sa akin masasabi kong passable na talaga siya, kasi ang dami ko rin mga nakikita mga heavy equipments like mga dump trucks, no, 10 wheelers or ano man tawag dun sa mga hahakot ng mga graba, malaking mga sasakyan na dumadaan dyan. Diba? So nakakatuwa, no? So grabe, iba talaga pag Duterte ang gumawa ng mga proyekto. Iba ang Duterte bang implement ng mga infrastructure, kasi wala ka talaga makikitang corruption. Puro solid ang paggagawa.
talagang world class. Grabe yung tibay, pang matagalan talaga siya, pang long term, no? Hindi siya yung magic kagaya ng mga flood control project natin ngayon na ginagawa ng ating mga congressman, no? Na grabe, garapalang pagnanakaw pero walang ginawa. Itong grabe yung garapalan ng pagnanakaw ng mga congressman, no? Ng mga kontraktor na yun na nga may kasabot ng mga congressman. Grabe yung garapalang pagnanakaw nila. So, example si Martin Romualdez, itong si Saldico, at sino pa, sila JJ Suarez, napakarami pang iba. Pero ang ginawa nitong mga Pinklawan, no, na napakaingay, puro Duterte, no? Talagang habol nila ang 125 million. Hindi nila naisip yun. Parang bangag din tong mga mga Pinklawan. Kasi isipin nyo, trilyones ang ninanakaw sa atin. Ang GSIS bangkarutin, di ba? Mababangkrap yung GSIS, yung PCSO natin, yung Lotto Sweepstake, wala lagi may nananalo. So wala ng balita, baka wala nang tumaya, no? Wala nang mga nagsusugal. Kaya ayan, wala nang balitang may nananalo araw-araw. Ano pa? So bangag din tong mga Pinklawan kasi nga mas hinahabol ng 125 million na confidential funds na sinabi na nga ng COA na walang misuse of funds, no? Or misspending. Samantala itong si BBM, kanyang tropa, mangungutang tayo ng mangungutang, wala namang mga flagship projects. Oo, yung AX2, di naman yan flagship, hindi naman project yan eh. Ayan kumbaga parang ginamit lang na yan as parang frontline kunyari. Kasi syempre cash, alam mo, pag cash kasi, pag pera, ang bilis, ang dali kasing kurakote kasi on hand, cash on hand yan, oo. Hindi yan hindi yan yung chiki, hindi yan yung, di ba? Samantala itong ginawa ni Tatay Digong, look at that beautiful bridge. World class and iconic river bridge. So ang ginawa ni Tatay Digong yan, parang China aid, parang rekta ba, no? Hindi na siya dadaan sa mga kamay ng mga kongresista at kung sino pa diyan ng mga buhaya. So ang ginawa ni Tatay Digong diretso na sa mga kontraktor, parang na nga, basta ganyan ng mga walang hindi na nilalalabi masyado. May mga project man na dumaan din sa mga representative pero hindi talaga 100%, di ba? So tingnan mo yung tulay, bilis matapos. Baka China yarn, di ba? So best decision maker talaga itong Duterte sa Tatay Digong. Yun nga lang 6 terms lang siya, kaya wala, hanggang yan lang yung magagawa natin. Ma-enjoy natin ang mga proyekto niya. Ganun na talaga sistema sa Pilipinas. Ang dami nga mga project na mga nakabinbin na hindi pinunduhan ng ating administrasyon ngayon kasi nga kalaban sa politika. Oo, kasi the more na itatapusin nila yung mga project na nasimulan na Tatay Digong, mga hindi na yan kasi credit yan sa mga Duterte. So di ba, layo ng pagkaiba ni Tatay Digong at saka ni BBM. Kasi si Tatay Digong, ang dami niya mga ginawang proyekto, pinagpatuloy niya ang mga drawing concepts, no, ng and imagination ng administrasyong Aquino, ni Noynoy Aquino. Pinagpatuloy ni Tatay Digong kasi nakita niya ang kahalagahan. Talagang panalo para sa mga Pilipino. So pinagpatuloy niya. Hindi naman siya nangunguha ng credits eh. Wala naman siyang pakialam doon. Ang kay Tatay doon, panalo na ang mga Pilipino. I-credit man sa kanya o hindi, wala siyang pakialam doon. Ang mahalaga ay spending will or tama ang paggagasto ng pera ng bayan at napapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Yun po yun ang mahalaga, no? So yan po yung update natin dito. Ulitin ko, passable na ho yan, no? Kasi kita ko nga may mga mga heavy equipments dumadaan yan sila sa tulay. And yan na nga, ibig sabihin aantayin pa siguro ang ating Rojas Boulevard na segment, no? Matapos yung mga ma-cleared yung daan doon, matapos sa lahat para ma-turn over to sa atin. So as of now, hindi pa siya kasi nga yan siguro inaantay. Yun ay ko lang naman mga speculations, perception. So maaari kayong magsabi dyan, no? Let me know in the comment box kung agree pa kayo sa mga sinasabi ko o hindi. So that will be all. Bukana Bridge or Davao River Bridge, the iconic cantilever river bridge sa Davao City, Duterte Legacy. Thank you din China.